Isa sa pinakadakilang manlalaro ng soccer ay tinatawag ang sarili na Golden Leg dahil sa kanyang kakayahang laging maka-score tuwing sisipa siya sa goal. Ang kanyang kakampi na si Han, na palagi niyang binubuli, ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong kumita ng maraming pera kung sadya niyang ipapatalo ang isang laban. Tinanggap niya ito dahil sa kasakiman at sinadyang sipain ang bola lampas sa goal. Ngunit nang matapos ang laban, galit na galit ang mga tao. Sinalakay siya ng mga tao at binugbog, at sa prosesong iyon ay napinsala ang kanyang paa. Tumawa si Han habang nagtatagumpay ang kanyang plano at nang mawala si Golden Leg, siya ay naging isa sa pinakamatagumpay na coach sa sport. Si Golden Leg na ngayon ay may kapansanan ay nagtatrabaho bilang assistant ni Han, na araw-araw ay naghihiganti sa pamamagitan ng pagpapahiya sa kanya sa publiko. Humihiling siya kay Han na bigyan siya ng pagkakataong mag-coach ng isang team ngunit tumatanggi ang lalaki at iniinsulto pa ang kanyang kakayahan, sinasabing wala na siyang kwenta ngayon. Galit na galit si Golden Leg at sinisisi si Han sa kanyang mga sugat ngunit walang maniniwala sa kanya ngayon na isa na lamang siyang nobody. Dinagdagan pa ni Han ang sakit sa pamamagitan ng pagsabi kay Golden Leg na siya mismo ang nagplano ng pangyayari at nagbayad ng mga tao para sadyang baliin ang kanyang paa. Pakiramdam na wala ng pag-asa at walang magawa, naglakad si Golden Leg sa kalsada at nakakita ng isang soccer match na nilalaro. Naalala niya ang magagandang araw noon. May narinig siyang boses na nagsabing hindi ganoon nilalaro ang soccer. Lumingon siya at nakita ang isang basurero na iniunat ang kanyang mga paa. Tumalon ang lalaki sa astig na paraan na nagpaiwan kay Golden Leg na walang masabi. Lumapit siya sa kanya na may apoy ng pagnanais na nakakatawang nasunog ang mukha ni Golden Leg. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Sing, isang tagapagtaguyod ng Shaolin Kung Fu, at inabot sa kanya ang isang business card. Sinubukan ni Sing na kumbansihin siya na napakakapakipakinabang ng Kung Fu at kung alam ito ng lahat, magiging mas madali ang kanilang buhay, tulad ng babaeng nadula sa balat ng saging. Iniisip ni Golden Leg na biro lamang ang lalaking ito at binato siya ng lata ng beer. Ngunit sinipa ito ni Sing ng napakalakas kaya agad itong nawala sa paningin. Inisip na ilusyon lamang iyon, naghiwalay ang dalawang lalaki at ipinakita ni Sing ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtulong sa isang tao na ilipat ang kanyang refrigerator. Kinolekta niya ang pera mula sa kanyang basura at pumunta sa isang tindahan upang bumili ng tinapay. Namangha si Sing nang makita ang babaeng nagngangalang May na gumagawa ng tinapay gamit ang kanyang Tai Chi skills habang inihahagis niya ang tinapay sa hangin at sinalo ang kaldero gamit ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang bumili ng tinapay gamit ang kaunting pera na mayroon siya sa pamamagitan ng pangliligaw sa babae at pagsasabing maganda siya, ngunit tumanggi itong magbenta sa kanya. Wala nang ibang pagpipilian, inilagay ni Sing ang kanyang sirang sapatos bilang deposito. Sinubukan niyang kumbansihin siya sa huling paraan sa pamamagitan ng pagkanta sa kalsada na ikinagulat ng lahat, ngunit napakahipnetiko ng kanyang ritmo kaya nagsimulang sumali ang lahat sa kanyang katawa-tawang sayaw. Natigil lamang sila nang lumabas ang may-ari ng tindahan at sabihing magsialis ang lahat. Sinamantala ni Sing ang pagkakataon upang tumakbo ng hindi nagbabayad at iniwan ang kanyang sapatos na itinapon ng babae sa basura. Hinahanap niya ang kanyang unang kapatid na si Ironhead na nagtatrabaho sa nightclub at sinabi sa kanya na maaari nilang gamitin ang pagkanta at pagsasayaw upang pasikitin ang Shaolin Kung Fu. Ngunit sinabi nitong umalis siya at kalimutan ang kanyang mga pangarap dahil wala man lang siyang sapatos na masuot. Dumating ang boss at hinampe si Ironhead ng bote ng beer at sinabing bumalik siya sa trabaho. Sa desperadong pagtatangkang mapahanga ang boss, iminungkahi ni Ironhead na si Sing ang mag-perform sa stage para sa entertainment ng mga bisita. Ngunit sinabi ng boss kay Ironhead na sumama sa kanya at muli siyang hinampes ng bote ng beer. Napakasama ng kanilang performance sa stage at nagulat ang mga customer sa kanilang ginagawa. Umakyat sila sa stage at binugbog ang dalawang magkapatid. Sinubukan ni Sing na lumaban ngunit ayaw niyang mawala ng trabaho ang kanyang kapatid kaya sumuko siya at nawala ng malay. Habang umiihi sa publiko, nakita ni Golden Leg ang isang lata ng beer na nasa pader. Naalala niyang iyon ang parehong lata na sinipa ni Sing at sinubukan niyang hilahin ito palabas. Nabiyak ang pader at nagpakita ng laban na malapit nang mangyari sa pagitan ni Sing at ng mga customer sa nightclub. Sinabi ni Sing sa mga gangster na humingi ng tawad sa kanilang kawalang galang ngunit tinuwanan lamang nila siya at sinalakay siya. Sinubukan niyang pigilan ang sarili sa simula habang ipinapakita ang kanyang napakalaking lakas ngunit patuloy na umatake ang mga gangster. Sinipa ni Sing ang soccer ball sa isa sa mga thug na nagpahagis dito. Tumayo ito na parang ayos lang ngunit agad na nagsuka. Muli niyang sinipa ang bola na bumasag sa mga konkretong pader at isa-isang pinahagis ang mga gangster. Natakot sila sa kanyang kapangyarihan at nagmakaawa na maawa.
Kahit na natalo niya ang mga tog, nalungkot pa rin siya sa kabiguan niyang pasikitin ang kung fu at nagmuni-muni sa kalsada habang umiinom ng milkshake. Natagpuan siya ni Golden Leg at humingi ng pahintulot na tingnan ang kanyang paa na hindi naman pinansin ni Sing. Napagtanto ni Golden Leg ang tunay na potensyal ng kapangyarihan ni Sing at iminungkahi na gamitin niya ito sa paglalaro ng soccer. Nagulat si Sing sa mungkahi at posibilidad na gamitin ang kanyang talento kaya dali-dali niyang hiniling kay Golden Leg na turuan siya maglaro, ngunit sinabi nitong kailangan muna niya ng isang pares ng sapatos. Bumalik siya kay May para sa kanyang sapatos ngunit sinabi nitong itinapon na niya ang mga iyon dahil sira na. Habang aalis siya ng dismayado, bigla nitong ibinato ang sapatos sa kanya, na ayos na at may mga sticker niya. Ngumiti si Sing sa tuwa. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang lahat ng kanyang mga kapatid at hiniling na sumali sa soccer team upang pasikatin ang kung fu, ngunit bawat isa sa kanila ay may dahilan at sinabing nananaginip lamang si Sing. Naging mahirap ang kanilang buhay matapos mamatay ang kanilang master at hindi na nila nakita ang gamit ng kanilang mga talento. Wala na sa kanila ang nagsasanay ng kung fu at matagal nang nawala ang kanilang mga kakayahan. Ang ika-6 na kapatid na kilala sa kanyang liksi at paglipad ay halos hindi na makalakad ng ilang hakbang nang hindi natutamba. Akala ni Sing ay nabigo siyang kumbansihin ang kanyang mga kapatid, ngunit ang kanyang mga salita ay nagpapaalala sa kanila kung sino sila noon. Sa kanyang sorpresa, nagtipon silang lahat sa rooftop sa madramang paraan at handang magsimula ng training. Ngunit hindi naging maayos ang training dahil sinipa ni Sing ang bola diretso sa langit at kinailangan nilang maghintay ng 2 oras bago ito bumagsak. Sinabi ni Golden Leg kay Sing na kailangan niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Kinuha niya ang itlog mula sa ika-6 na kapatid at inihagis ito kay Sing ngunit nabasag ito nang subukan niyang sipain. Tumakbo ang kapatid upang kainin ang natira at kinailangan nilang hilahin siya palayo habang umiiyak tungkol sa kanyang mga itlog. Naghagis muli si Golden Leg ngunit sa pagkakataong ito ay nabasag ito sa pantalon ni Sing. Nakaramdam si Sing ng panganib at mabilis na naghagis ng itlog sa bibig ng ika-3 kapatid na nagresulta sa kakaibang halikan na ikinagulat ng lahat. Unti-unting nagkakaroon ng progreso si Sing sa pagkontrol ng kanyang kapangyarihan ngunit nabasag pa rin ang itlog. Ibinato niya ito sa bibig ng ika-3 kapatid na nagresulta muli sa mas maraming halikan. Sa wakas ay nagsimulang magpakita ng resulta ang kanilang training habang ipinakita ni Sing ang napakataas na kapangyarihan sa paghawak ng bola habang ang lahat ay namamangha. Isinali ni Golden Leg ang kanyang team sa kanilang unang kompetisyon laban sa isang team na kilala sa kakaibang paraan sa soccer field. Sa katunayan, binubuo sila ng mga tawag mula sa nightclub na nakalaban ni Sing noon. Alam mong may mangyayaring masama kapag ang kanilang kapitan ay patuloy na naglalaglag ng mga nakamamatay na sandata mula sa kanyang pantalon bago pa man magsimula ang laban. Sa simula ay normal ang laban ngunit sa totoo lang, sa kanilang kakayahan, halos wala silang tsansang manalo sa ibang team. Mabilis na nagbago ang tono ng laban nang malapit na silang maka-score at sinalakay ng kalabang team si Sing gamit ang maraming flying kick. Tumingin siya sa paligid at nakita ang kanyang team na isa-isang nadudurog. Ang buong stadium ay naging battlefield at sinubukan ni Sing na tumakas. Ang isa pang kapatid ay nagtaas ng pantalon sa isang patpat bilang pagsuko na tinuwanan ng kabilang team. Sinabi nilang ilagay niya ang kanilang underwear sa kanyang ulo upang ipakita ang pagkatalo. Nag-aatubili ang kapatid ngunit napahiya sa harap ng lahat. Nakaramdam si Sing ng pagbabago sa hangin at sinabi kay Golden Leg na bumalik na ang kapangyarihan ng kanyang mga kapatid. Ang kahihiyan ay muling nagpasiklab ng apoy sa kanilang mga puso. Sinubukan silang atakihin ng kabilang team ngunit wala silang laban sa kanilang kapangyarihan. Ipinakita ng mga kapatid ang kani-kanilang kakayahan at ginawa nilang katawa-tawa ang kabilang team. Sinubukan nilang lampasan ang goalkeeper na mukhang si Bruce Lee sa pamamagitan ng paghagis ng kanilang sapatos ngunit nahuli niya ang lahat at ipinadala ang bola kay Sing. Tumalon si Sing at sinipa ang bola papunta sa goal ng kalaban habang nagtatago ang kabilang team sa takot ngunit tumama lamang ang bola sa goalpost kaya walang score. Nagdiwang si Sing at tinanggap ang pagbabalik ng kanyang mga kapatid habang ang mga tog ay nag-alok na sumali sa kanilang team. Samantala, si Han ay bumubuo rin ng bagong team at sinusubok ang kanilang kakayahan sa ilalim ng tubig na nagdulot ng malaking pagsabog sa pool. Nakakuha siya ng tawag na sinasabing sinusubukan ni Golden Leg na sumali sa kompetisyon. Si Han ay pumunta upang makilala si Golden Leg at ang kanyang Shaolin soccer team, ngunit hindi siya na-impress kahit kaunti. Tumatawa siya sa kanila, iniisip na wala silang banta sa kahit sino. Pinapayagan niya si Golden Leg na sumali sa kompetisyon at siya pa ang nagbayad ng entrance fee nito para lang makita siyang mapahiya. Sinubukan niyang ipahiya muli si Golden Leg sa harap ng publiko sa pagsasabing panasan ang kanyang sapatos, ngunit ang buong team ay nag-uunahan na gawin ito at nakakatawang kinuha pa ang kanyang sapatos. Pumunta si Sing kay May upang subukang pasalamatan siya sa pag-ayos ng kanyang sapatos. Ipinakita niya sa kanya ang magagandang damit sa tindahan at sinabi sa kanyang subukan ang mga iyon. Gusto niyang maging mas kumpiyansa siya at ipakita ang kanyang kagandahan sa buong mundo, ngunit nahihirapan siyang gawin ito dahil may mga langaw na paikot-ikot sa kanyang buhok. Sinabi ni Sing sa kanya na
na magiging sikat siya matapos niyang manalo sa mga laban, at ipinangako niyang bibilhan siya ng lahat ng damit sa mundo dahil naniniwala siyang karapat-dapat siya sa mga iyon. Ngunit ibinunyag na si Singh ay dito lamang nagtatrabaho at nangakong maglilinis ng sahig upang maipakita kay May ang mga damit. Sa kanilang unang kompetisyon laban sa Tofu Team, nakapag-score sila ng napakabilis kaya inisip ng mga kalaban na nag-hallucinate sila. Sinubukan ng kalaban ang kanilang makakaya upang protektahan ang kanilang goal, ngunit patuloy na nag-i-score ang challenge team, kahit na ipinapasok pa ang kanilang mga manlalaro sa goal kasama ang bola. Umabot ang balita kay Han at nagulat siya nang maging 42 ang score. Mabilis na sumikat ang team habang ganap nilang dinudurog ang lahat ng kanilang mga kalaban. Malinaw na naantig si May sa mabubuting salita ni Singh, kaya pumunta siya sa isang nakakatakot na itsurang babae upang subukang magpa-makeup. Sa personal, kung ang itsura niya ay indikasyon ng magiging resulta, magdadalawang isip akong pumasok. Ipinagdiriwang ng team ang kanilang tagumpay sa tindahan ni May, at nagulat sila nang makita ang resulta ng kanyang makeup. Pagkatapos ay pinagtawanan nila siya at nagalit siya tulad ng gagawin ng kahit sinong babae. Lumabas ang may-ari ng tindahan upang sigawan muli si May, ngunit sa pagkakataong ito ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit sa babae dahil sa pang-aabuso sa kanya, habang ang team ay parehong natatakot at nagche-cheer sa parehong oras. Tinanong niya si Singh kung gusto ba siya nito. Sinabi niyang oo, ngunit bilang kapatid at kaibigan lamang. Sinabi niya sa kanya na kung masira muli ang kanyang sapatos, maaari niya itong ayusin para sa kanya, kung saan sinabi ni Singh na huwag nang mag-alala dahil hindi na siya magsusuot ng lumang sapatos muli. Naaawa ako sa babae dahil malinaw na walang alam ang lalaki pagdating sa babae, at pinaiyak siya nito. Samantala, tinalo ng Shaolin Team ang kanilang huling mga kalaban sa soccer field at umusad sila sa finals laban sa Devil Team ni Han. Nagkaroon ng pulong si Han kay Golden Leg at sinubukang alukan siya ng pera tulad ng mga nakaraang taon upang maiwasan nila ang kompetisyon. Tinanggihan ni Golden Leg ang alok na nagpagalit kay Han, iniisip na masyadong sakam ang kanyang karibal. Sumang-ayon si Golden Leg na siya ay sakam, ngunit hindi para sa pera. Gusto niyang manalo ng national championship mula sa team ni Han. Pumunta si Singh sa tindahan ni May bago ang huling kompetisyon, ngunit nakita niyang wala na siya. Tinanong niya ang may-ari ng tindahan tungkol kay May, at sinabi nitong tinanggal si May sa trabaho dahil sa ilang kadahilanan. Naging mapait at maasim ang kanyang tinapay sa mga nakaraang linggo at pinaalis ang lahat ng mga customer. Kinuha ni Singh ang isa sa mga tinapay sa sahig at tinikman ito. Tumigil siya sandali at agad na napagtanto na malamang na umiiyak ang babae habang ginagawa ang mga ito. Ang pag-uusap nila noon ay malamang talagang nakasira sa kanyang puso. Dumating ang team sa finals laban sa Devil Team. Ngumiti sila habang tinitingala ang prepeo para sa unang pwesto, ngunit kailangan muna nilang talunin ang team ni Han. Nagsimula silang umatake ng agresibo at nalampasan ang lahat ng kalaban ng walang problema. Ipinasa ang bola kay Singh at sinipa niya ito ng buong lakas, ngunit madali itong naharang ng goalkeeper ng kalaban habang ang isang kamay ay nasa kanyang bulsa. Ibinalik niya ang bola at hinamon si Singh na subukan muli. Sinubukan niya ang isang trick shot ngunit nabigo dahil napakabilis ng kanilang goalkeeper. Sinubukan niya sa ikatlong pagkakataon at inilagay ang lahat ng kanyang enerhiya sa sipa, ngunit nagawa lamang niyang gamitin ng goalkeeper ang dalawang kamay. Tumawa si Han sa pagkakaiba ng lakas dahil tinurukan niya sila ng droga bago ang laban na lubos na nagpalakas sa kanilang battle power. Inihagis ng goalkeeper ang bola sa kabilang dulo ng field at tinamaan ang goalkeeper ng Shaolin Team na nagpabagsak sa kanya. Pagkatapos ay sumipa ang kalaban sa goal at pinalipad ang kamukha ni Bruce Lee. Kumilos siya na parang ayos lang ang lahat, ngunit malubha ang sugat ng kanyang kaliwang kamay. Sumipa muli ang kalaban gamit ang mas malakas na puwersa. Sa pagkakataong ito, tinamaan siya ng bola ng napakalakas kaya bumagsak siya sa lupa. Pagkatapos ay sinipa siya ng kalabang team sa mukha na nagpadpad sa kanya sa kabilang bahagi ng likuran. Ibinunyag ni Han na ang plano niya ay hindi kailanman manalo sa laro sa pamamagitan ng pag-score, kundi sa pamamagitan ng pagpapilay sa ibang mga manlalaro gamit ang pinsala. Binayaran niya ang referee upang walang tumawag ng foul play. Patuloy na inaatake ng Devil Team ang mga manlalaro ng Shaolin Team at malubhang nasugatan ang karamihan sa kanila. Sa kabutihang palad, bago pa sila makagawa ng mas maraming pinsala, tinawag ng referee ang halftime. Ang ilan sa mga manlalaro ay natakot ng husto kaya umalis sila sa team. Galit na galit si Singh sa sitwasyon at nakipagtalo ang magkakapatid kay Golden Leg dahil sa pagkadismaya sa kasalukuyang kalagayan. Kung makaranas pa sila ng isa pang pinsala, madidisqualify sila sa kompetisyon. Sinabi ng ikatlong kapatid sa lahat na tumahimik habang siya ay nagboluntaryong maging goalkeeper, ang pinakamapanganib na posisyon ngayon. Sinubukan ng team na magdepensa gamit ang Shaolin formation, ngunit tumalsik sila
sila na parang bowling pins. Ibinuhos ng Devil Team ang lahat ng kanilang lakas sa goalkeeper at inatake siya ng sunod-sunod na sipa. Ang goalkeeper ay unti-unting naitutulak palapit sa goal line habang ang kanyang mga damit ay napupunit ng mga apoy. Sa ikinagulat ng lahat, nagawa niyang suluhin ang bola mula sa Devil Team at naghanap ng pagkakataon. Sumugod sila patungo sa goal ng kalaban at nagawang makasipa ni Singh sa goalkeeper. Ang bola ay tumalbog sa kabaligtarang direksyon ngunit naitaboy palabas nang tumama ang goalkeeper sa poste. Sinabi ni Han sa kanyang team na gamitin ang huling atake at ginamitan nila ang goalkeeper ng napakalakas na puwersa. Nagawa niyang pigilan ang bola, ngunit nawalan siya ng malay dahil sa shockwave. Dahil kulang na ang mga manlalaro, napilitan ng Shaolin Team na ma-disqualify dahil pakiramdam nila ay wala ng pag-asa. Dumating si Mei sa harap nila na may bagong gupit na buhok na parang galing sa ibang planeta. Nagboluntaryo siyang maging goalkeeper, ngunit tumanggi si Singh at sinabing napakadelikado nito. Nakita niyang sira ang sapatos ni Singh at ibinigay ang lumang sapatos na inayos niya, na ngayon ay may mas maraming sticker. Naglakad si Mei papunta sa goalpost sa isang dramatikong paraan, ngunit mabilis na nawala ang pag-asa ng lahat nang mabangga niya ang kanyang ulo at pagkatapos ay tumayo sa tabi ng goalkeeper ng kalaban. Walang magawa ang team kundi yumuko sa kahihiyan habang tumatakbo siya pabalik sa kanyang goal. Sinubukan ni Mei na ipasa ang bola sa kanyang mga kakampi, ngunit napunta ito sa ilalim ng paa ng kalaban at napasigaw sa sakit ang kanyang team. Ang forward ng Devil Team ay nag-ipon ng lahat ng kanyang lakas sa isang mapanirang sipa na diretso kay Mei, ngunit ginamit niya ang kanyang Tai Chi upang gawing sarili niya ang enerhiya. Namangha ang lahat habang nilalaro niya ito na parang wala lang, tumingin si Singh sa kanya nang may pagmamalaki habang ngumiti siya pabalik sa kanya, inihagis ni Mei ang bola sa hangin habang tumalon si Singh at inilagay ang lahat ng kanyang enerhiya sa huling sipa. Ang atake ay napakalakas kaya naging parang buhawi at winasak ang lahat ng miyembro ng Devil Team, pati na rin ang kanilang dangal sa parehong oras. Galit na galit si Han nang matalo ang kanilang team at sa sobrang galit ay nadapa at gamulong pababa ng stadium. Ipinagdiwang ng Shaolin Team ang kanilang tagumpay habang mapagmahal na tumitingin si Singh sa mga mata ni Mei. Dinala si Han sa kulungan matapos mapatunayang gumamit ng ilegal na sangkap para sa kanilang team. Makalipas ang ilang panahon, tumatakbo si Singh sa kalsada suot pa rin ang sapatos na inayos ni Mei para sa kanya. Nakita niya ang parehong babae na nadapa sa simula, ngunit sa pagkakataong ito nasalo niya ang sarili gamit ang kung fu sa isang estilong paraan. Ngumiti si Singh habang nakikita niya na mas marami pang tao ang gumagamit ng kung fu sa kanilang pang-araw-araw na buhay, at masaya siya na matagumpay niyang napasikat ang kung fu sa lahat ng tao.